King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1303. Ang pasang magnanakaw ay umaatake. Sa sandaling mabuksan ang dalawang kristal na kahon, nagsimulang makipaglaban ang Ancient God Black Extreme sa Ancient God Profound Devil. Sa kabilang dulo, sabay na umatake ang mga miyembro ng magkabilang partido. Agad na sumabog ang mga mata ng matanda na nakasuot ng asher na may nakasisilaw na gintong liwanag, na nagpakawala ng enerhiya na maaaring sirain ang lahat ng bagay. Swish! Kumikislap ang katawan ni Zhao Fang habang papalapit siya sa mga kristal na kahon. Naglilinang siya ng maraming uri ng intent at mayroon ding 3 clone, kaya ang alinman sa mga kayamanang ito ay magiging malaking tulong sa kanya. Hahaha, Zhao Fang, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Ang binata na nakadamit ng dilaw mula sa Life Sacred Land ay nag-activate ng kanyang pisikal na lakas at Eye of Life at sinusugod si Zhao Fang. Ang Eye of Life ay isa sa mga mahihinang god ay pagdating sa paglaban sa kapangyarihan, ngunit mas madali din itong linangin, dahil ang karamihan sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay naglalaman ng life intent. Kaya, ang lahat ng bagay sa lugar na ito ay angkop din para sa mga kabataang nakadamit ng dilaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Noong una niyang nakilala ang pangkat mula sa Life Sacred Land, ipinakita ng kabataang nakadilaw ang kanyang sama ng loob. Narinig ni Zhao Fang mula kay Xiaohu na ang kanyang pagtanggi sa imbitasyon ng Life Sacred Land ay labis na ikinagalit ng mga elder at mga disipulo ng pangkat na iyon. Swish! 2 gininto ang pakpak ang nakadikit sa likod ni Zhao Fang. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga gininto ang pakpak at spatial blink, naiwasan niya ang kabataang nakadilaw na damit habang papalapit sa mga kristal na kahon. Umalis ka dito. Ang Ancient God Profound Devil, na nakikipaglaban sa Ancient God Black Extreme, ay biglang nagpakawala ng nagniningning na gintong sibat mula sa kanyang kanang mata kay Zhao Fang. Napakalakas! Ginamit ni Zhao Fang ang analysis powers at escape technique ng kanyang kaliwang mata para maiwasan ang pag-atake. Sa lahat ng naroroon, ang isang mata na Ancient God Profound Devil ang pinakamalakas. Habang pinipigilan ang Ancient God Black Extreme, nagkaroon pa siya ng dagdag na lakas para salakayin si Zhao Fang. Samantala, nakikipaglaban si Lin Chengguo sa elder na nakasuot ng asher. Ngunit kahit nasa kanyang Eye of Space-Time, hindi mahanap ni Lin Chengguo ang maraming pakinabang kumpara sa nakaasol na nakasuot na elder. Sa mga unang yugto ng labanang ito, ang koponan ng Ancient God Profound Devil ang nangibabaw. Ginagawa rin nilang tatlo ang lahat ng kanilang makakaya upang kunin ang mga kultibasyon na kayamanan mula sa mga kristal na kahon. Ang mga kristal na kahon ay medyo matibay, ngunit ang mga nilalaman nito ay hindi makakayanan ang anuman sa kanilang mga pag-atake. Bilang resulta, ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang pigilan ang mga shockwaves ng kanilang mga laban na lumapit sa mga kristal na kahon, ngunit ito ay nagpapataas din ng kahirapan sa pagkuha ng mga kayamanan. Sa sandaling ito, swish, swish, maraming mga tao ang sumugod sa larangan ng digmaan. Lahat ito ay Samsara Immortal Bodies na pag-aari ng magandang binibini. Ang pinakamalakas ay isang katawan na kaka-rating lang sa rank 7 habang ang iba ay rank 6 True Gods. Tulad ng para sa binibini mismo, siya ay umatras sa likuran, paminsan-minsan ay naglulunsad ng malayo ang palihim na pag-atake sa kalabang koponan. Sa pagpasok ng mga Samsara Immortal Bodies na ito, ang panig ng Ancient God Profound Devil ay unti-unting nawalan ng lakas. Interconnected Myriad Forms Zone. Isang maraming kulay na shroud ng liwanag ang lumitaw sa paligid ng Ancient God Profound Devil, ang enerhiya ng myriad forms ng mundo na nasa loob nito, na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban at sa mga kakayahan sa pagtatanggol. Heaven-Earth Annihilation. Nagsimulang lumingon ang dalawang mata ng nakaasol na matanda, ang destruction intent ay unti-unting nalalanta ang lahat sa harap ng kanyang mga mata. Ang dalawang ito ay talagang makapangyarihan. Nagulat ang dalaga. Ngunit ito ay dahil din sa may magandang komposisyon ang kalabang koponan. Ang Ancient God Profound Devil ay bihasa sa depensa, ang nakaasol na elder na nakasuot ng asol ay may malalakas na pag-atake, at ang Eye of Life ng kabataang nakasuot ng dilaw na damit ay nagbigay sa kanya ng kakilakilabot na kakayahan sa pagbawi. Huwag mo silang pansinin.
Itinuon ng babae ang kanyang mga mata sa 7-colored samsara grass sa crystal box. Kinuha niya ang kontrol sa ilan sa mas malakas na rank 6 samsara immortal bodies at inatasan silang mangagaw ng mga kayamanan. Sa sandaling ito, swish! Isang gintong flash ng liwanag ang lumipad sa ibabaw ng kristal na kahon. Nakita ng babae na biglang naglaho ang isa sa mga kultibasyon na kayamanan na kanyang nakikita. Yung batang si Zhao Feng. Gulat na gulat ang babae. Ang nakikipaglaban kay Zhao Feng ay ang kabataan mula sa Life Sacred Land. Gayunpaman, hindi man lang lumalaban si Zhao Feng. Patuloy lang siyang umiiwas habang naglalakbay sa mga gilid ng mga kristal na kahon. Sa tuwing lumalapit ang nakadilaw na kabataan, palaging humihiwalay si Zhao Feng. Whoosh! Ang isa sa mga samsara immortal bodies ng babae ay nagsimulang lumapit sa mga kristal na kahon. Sa sandaling ito, lumipas ang isang ginintoang blur habang inagaw ni Zhao Feng ang isang 7 kulay na damong natatakpan ng maraming bilog. Ang aking 7-color samsara grass. Agad na napasigaw ang ginang. Bagamat bahagi siya ng parehong koponan ni Zhao Feng, ang paraan kung saan sila namamahagi ng mga kayamanan ay ang bawat isa ay ayon sa kanilang kakayahan. Kalokohan. Masyadong mabilis ang taong ito. Alam ng kabataang nakadilaw na damit na hinding-hindi niya magagawang makipaglaban kay Zhao Feng, kaya tumigil siya sa paghabol sa kanya at pumunta sa mga kristal na kahon. Hindi sa iyo ang mga ito. Nakita ni Zhao Feng na hinahabol din ng nakadilaw na kabataan ang kayamanan at nagsimulang gumawa ng mga hakbang. Crack! Isang violet-silver lightning bolt ang sumabog sa kaluluwa ng kabataan. Pagkatapos ay nagpaputok ng palad si Zhao Feng upang itulak ang binata pabalik at lumapit sa mga kristal na kahon. Hahaha! Ang Celestial Void Sacred Mushroom ay akin din. Napangiti si Zhao Feng sa kanyang sarili habang kumuha siya ng isang maliit na silver mushroom at isang dark gold na prutas sa tabi nito. Ang aking Void Destruction Divine Fruit. Nakita ng nakaasol na elder na ang Destruction Intent Cultivation Resource na gusto niya ay inagaw ni Zhao Feng at agad na nagalit, ang kanyang mga mata ay sumasabog sa galit na mga agos ng Destruction Intent. Si Lin Chengguo ay nagkaroon din ng kakilakilabot na pagniwi, dahil ang Celestial Void Sacred Mushroom na kailangan niya ay kinuha ni Zhao Feng. Bakit hindi natin itigil ang ating laban at hatiin ng pantay-pantay ang mga kayamanan? Nagmensahe si Lin Chengguo sa elder na nakasuot ng asher. Natigilan ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng asher, ngunit tila sumang-ayon siya at nagsimulang makipag-usap sa kabataang nakasuot ng dilaw na damit at Ancient God Profound Devil. Ang kabataan ng Life Sacred Land ay labis na nanlumo. Sa kanyang pakikipaglaban kay Zhao Feng, wala siyang napala at labis na nagdusa. Kaya naman, mabilis siyang pumayag. Lahat, hindi mo kami kalaban. Bakit hindi namin hatiin ang mga kayamanan, 60% sa iyo at 40% sa amin? Nang sumang-ayon ang lahat ng kanyang mga miyembro, nagsalita ang Ancient God Profound Devil. Bahagyang nagulat ang dalaga at si Zhao Feng. Nakita ng mga taong ito na nagiging sobra na ako at nagpas siyang magsalita ng kapayapaan. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na malungkot. Sa nakikita niya, hindi tumanggi si Lin Chengguo at ang binibini. Kung siya lang ang tumanggi habang pumayag ang iba pa niyang team, wala siyang magagawa tungkol dito. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw ang malakas na aura ng isang sinaunang bloodline. Dahil sa bloodline na aura na ito, nanigas ang mga bloodline ng lahat at nanginginig ang kanilang isipan. Ang mga karaniwang inapo ng 8 Great God Eyes ay may mga bloodline na katumbas ng nasa 40 ranggo ng 10,000 ancient races. Ang isang quasi-God Eye ay katumbas ng ranggo ng 20 sa mga sinaunang bloodline. Ngunit ngayon, ang kakaiba at hindi kilalang sinaunang enerhiya ng bloodline ay napigilan ang lahat ng kanilang mga bloodline. Isa pang makapangyarihang species ang dumating sa lugar na ito. Parehong nabigla sa pag-iisip ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil. Inimbitahan lang nila ang mga taong may eye bloodlines. Maliban sa 8 Great God Eyes o iba pang eye bloodlines, ano pa ang maaaring magkaroon ng matinding epekto sa kanilang mga bloodline? Swish! Sa isang kislap ng madilim na pilak na liwanag, isang figure ang lumitaw sa isa sa mga kristal na kahon. Pusa.
Ang matanda na nakasuot ng asher at ang kabataang nakadamit ng dilaw na lahat ay nakatingin sa gulat sa kulay pilak na kulay abo na pusa sa kahon ng kristal. Ang pasang ito ay may maitim na kulay abo na balat, at ang mga paa nito ay payat at maliksi. Ang pinagkaiba nito sa mga ordinaryong pusa ay ang apat na paa at buntot nito ay natatakpan ng maraming matangkad na pilak na ron at mahiwagang mga karakter, na ginagawa itong tila misteryoso at kakaiba. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumitig sa karamihan at tumikim, ang buntot nito ay natatakpan ng mga ron at mga karakter na kumakawi sa hangin na parang pilak na latigo. Maliit na pas ang magnanakaw. Natigilan si Zhao Fang. Ibang-iba ang hitsura ng pasang ito sa orihinal na anyo ng maliit na magnanakaw na pusa, na para bang ito ay lumaki. Kung hindi dahil sa kontratang nag-uugnay sa kanila, halos hindi ito makilala ni Zhao Fang. Naiwan din si Zhao Fang na nakatulala sa makabuluhang pagbabagong naranasan ng maliit na pasang magnanakaw. Ang sinaunang bloodline pressure na natakot sa kanilang lahat ay tiyak na hindi normal. Ngunit kahit na ang maliit na pasang magnanakaw ay nakaranas ng ilang hindi kilalang metamorphosis, mayroon pa rin itong tuso at masamang mukha. Heaven Legacy. Gulong-gulo ang isip ni Ancient God Black Extreme. Ang mukha ng Ancient God Profound Devil ay patuloy ding nanginginig at nakangiwi. Alam niya ang Heaven's Legacy Cat. Sinulyapan ni Zhao Fang ang Ancient God Black Extreme. Ang Heaven's Legacy Cat ay isang pariralang narinig niya mula sa isang automat sa lungsod na naiwan ng Heaven's Legacy Race. Tila alam din ng Ancient God Black Extreme ang tungkol sa Heaven's Legacy Cat, at kahit na maaaring walang sinabi ang Ancient God Profound Devil, masasabi ni Zhao Fang sa kanyang ekspresyon na alam din niya. Meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng masamang ekspresyon, at pagkatapos ay ibinuka nito ang kanyang bibig at lumunok ng isang prutas. Kalokohan, saan nanggaling ang pasang ito? Agad na umungal ang nakaasol na matanda. Ang pasang ito ay talagang kumakain ng napakamahal na mapagkukunan ng paglilinang. Inilibot ni Lin Chengguo ang kanyang mga mata kay Zhao Fang. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakita niya ang isang napakahinang spatial ripple mula sa direksyon ni Zhao Fang. May abnormal na bloodline ang pasang iyon. Kung ginawa ko itong aking alagang hayop. Biglang may naisip ang dalaga. Meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw na nalilito, na parang sinasabi. Wala ba kayong pakialam sa ginagawa ko? Ang maliit na pasang magnanakaw ay muling iwinagayway ang mahahabang kuko, pagkatapos ay lumitaw ang isang puting kabute sa kanyang paa at pagkatapos ay sa kanyang bibig. Swish. Ang maliit na pasang magnanakaw ay kumurap sa kabilang panig, at sa isang pagwalas sa bibig nito, 5 pang mahahalagang halaman ang nawala. Hindi maganda. Itong matako na pasang magnanakaw. Sigaw ng binatilyong nakadilaw na damit. Ang binibini, nakaasol na matanda, at Lin Chengguo ay nagalit din. Nakipaglaban lang sila hanggang sa kamatayan at nakuha lamang nila ang isa o dalawa sa mga kayamanang ito, ngunit sa sandaling lumitaw ang munting pasang ito na magnanakaw, nilamon nito ang maraming uri ng hindi mabibaylang kayamanan at tila hindi handang tumigil. Tanging Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil ang nanatiling nag-iisip, nakatayong naliligaw sa pag-iisip. Ang bastos na ito. Napalakpak si Zhao Fang sa kanyang noo. Ang mga aksyon ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagpagalit sa magkabilang panig. Ngunit ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi masyadong malaki, at walang gustong gumamit ng anumang makapangyarihang pamamaraan habang ito ay nasa mga kristal na kahon, natatakot na sirain ang mga mahalagang kayamanan. Swish! Swish! Kumurap si Lin Chengguo sa mga kristal na kahon. Spatial Flash Blade. Idiniin ni Lin Chengguo ang kanyang kaliwang mata sa maliit na pasang magnanakaw at nagpakawala ng isang spatial na eye bloodline technique. Swish! Isang payat na puting talam ang lumitaw sa tabi ng maliit na pasang magnanakaw, malapit nang maghiwa-hiwalay dito. Ngunit ang hindi maisip ay nangyari. Ang payat na puting talam ay dumaan mismo sa maliit na pasang magnanakaw at walang iniwan kahit isang marka. Swish! Ang puting kristal na talam ay nawala sa kakaibang lupa, na tumama sa kristal na pader sa ilalim ng lupa at nag-iwan ng mababaw na marka. Samantala, ang maliit na pasang magnanakaw ay nagpatuloy sa pagtalon, may masamang ngiti sa mukha nito, at nilamon ang 5 pang mapagkukunan ng paglilinang. King of Gods,
Kabanata 1304. Pag-akit sa pas ang magnanakaw. Itong pusa. Paano ito? Ang mga inapo ng god ay na sumusugod sa maliit na pas ang magnanakaw ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ang eye bloodline technique ni Lin Chengguo ay malinaw na tumama sa maliit na pas ang magnanakaw, ngunit nabigo itong gumawa ng kahit katiting na pinsala. Bukod dito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay walang kataas-taasang pisikal na depensa, at hindi rin ito lumilitaw na gumamit ng ilang malalim na pamamaraan ng paggalaw upang maiwasan ang pag-atake. Ang eye bloodline technique na simple at hindi maisip na dumaan sa katawan nito. Wala bang nakikitang katawan ang magnanakaw na pas ang iyon? Gulat na bulong ng magandang ginang. Lumamlam ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng asher na parang may napansin. Hindi. Ang magnanakaw na pusa na ito ay nagtataglay ng napakataas na antas ng space intent. Same time na tinitigan ni Lin Chengguo ang maliit na pas ang magnanakaw. Siya ang naglunsad ng pag-atake ngayon, at mayroon siyang eye of space-time. Kaya, siya ang may pinakamalinaw na pananaw sa sitwasyon. Sa ibabaw, ang payat na spatial na talon ng puting kristal na iyon ay dumaan ng diretso sa maliit na pas ang magnanakaw, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa sandaling hinawakan ng puting talon ang maliit na pas ang magnanakaw, ginamit ng maliit na pas ang magnanakaw ang malalim nitong space intent upang ilipat ang puting talon sa kabilang bahagi ng katawan nito. Kaya, para sa mga tagalabas, parang ang puting talon ay lumabas-labas sa katawan ng maliit na magnanakaw na pusa. Ito ay isang short-distance spatial shift na maaari ding gawin ni Lin Chengguo. Gayunpaman, ginamit ito ng maliit na pas ang magnanakaw ng may matinding kahusayan, na itinatago ito ng husto upang ang mga walang napakataas na antas ng space intent ay halos imposibleng mapansin ito. Mula sa puntong ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay tila mas kakilakilabot kaysa kay Lin Chengguo pagdating sa paggamit ng space intent. Kaya iyon ang nangyayari. Ang munting pas ang ito ay talagang kahanga-hanga. Gulat na sinuri ng batang nakadilaw na damit ang maliit na pas ang magnanakaw. Kung magpapatuloy ito, kakainin ng magnanakaw na pusa ang lahat ng cultivation resources sa dalawang kristal na kahon. Ang nakaasol na nakasuot na matanda ay sumimangot. Napangisi ang lahat sa mga salitang ito. Lahat sila ay mga inapo ng god ay pati na rin ang mga kilalang eksperto sa ancient god. Ang pagiging pinaglaruan ng isang pusa ay talagang nakakainis. Ngunit sila rin ay mga ancient god, kasama ang pinakabata, ang kabataang nakadamit ng dilaw, na ilang daang taong gulang. Ang edad ng matanda na nakasuot ng asher ay maaaring bilangin sa milyon-milyon. Lahat sila ay may matalas na mata at malayong pananaw. Kung ihahambing sa mga kayamanan ng paglilinang, ang mga benepisyo mula sa pagpapaamo ng maliit na pusa na ito ay walang alinlangan na mas malaki. Hayaan mong ang matandang ito ang humawak sa magnanakaw na pas ang ito. Agad na sinugod ng nakaasol na matanda ang maliit na pas ang magnanakaw. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Mukhang galit na galit ang dalaga. Natural na naiintindihan niya kung ano ang iniisip ng matanda na nakasuot ng asher. Ancient God Black Extreme. Sinulyapan ni Lin Chengguo ang Ancient God Black Extreme. Sa sandaling lumitaw ang maliit na pas ang ito na magnanakaw, ang Ancient God Black Extreme ay nahulog sa isang malalim na pagmumuni-muni. Ang Ancient God Profound Devil ay tila nasa parehong sitwasyon. Napagtanto din niya na may kakaibang ekspresyon si Zhao Fang. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, ang nakaasol na elder at isang samsara immortal body na pag-aari ng dalaga ay dumating sa tabi ng maliit na pas ang magnanakaw. Munting pusa, napakarami mong nakain sa aming mga kayamanan. Kung hindi mo sinunod ang matandang ito, walang alinlangan na mamamatay ka ngayon. Ang mga gininto ang mata ng nakasuot na asher ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya ng pagkasira. Ang presyon na ito ay nakatuon sa kaluluwa. Kapag nahaharap sa destruction energy pressure na ito, hihina ang enerhiya ng kaluluwa ng mga normal na nilalang hanggang sa huli silang sumuko. Gayunpaman, ang munting pas ang magnanakaw ay tila ganap na hindi naapektuhan, na sinulyapan ng mapang-uyam ang matanda bago tumalon palayo upang lunukan ang ilan pang mga kayamanan. Paano ito nangyari? Ang magnanakaw na pas ang ito ay maaaring baliwalain ang presyon ng kaluluwa ng Eye of Destruction ng matandang ito. Napaawang ang bibig ng nakaasol na matanda.
Si Zhao Fang ay sumilip gamit ang kanyang kaliwang mata at napagtanto na, ilang sandali lamang, isang manipis at madilim na screen ang lumitaw sa paligid ng espiritual na katawan ng maliit na magnanakaw na pusa, na ganap na nakakulong dito. Ito ay tiyak na ito misteryosong nagtatanggol na pamamaraan ng kaluluwa na nagpapahintulot sa maliit na pasang magnanakaw na manatiling hindi maapektuhan. Ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi alam ang lihim na sining na ito noon pa. Haha, hindi ganyan ang pagpapaamo mo ng alagang hayop. Humajijek ang magandang dalaga. Sa sandaling ito, nakontrol ng dalaga ang isa sa kanyang samsara immortal bodies at nilapitan ang maliit na pasang magnanakaw. Ang ancient god na may hawak na gininto ang espada ay sumunod sa utos ng babae at nagsabi. Munting pusa, kung susundin mo ang aking Panginoon, magkakaroon ka ng hindi mabilang na mga kayamanan na tulad nito, at makakain ka ng marami hanggat gusto mo. Meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay naiinip na iwinagayway ang isa nitong kuko, na parang sinasabi. Kumakain ako ngayon. Huwag mo akong istorbohin. Hindi nagtagal, ang kabataang nakadamit ng dilaw at si Lin Chengguo ay gumawa ng kanilang sariling mga pagtatangka na subukang paamuin ang makapangyarihan at misteryosong pasang ito. Sa huli, lahat sila ay tinanggihan, ngunit ayaw pa rin nilang sumuko. Sa kanilang pananaw, ang munting pasang ito na magnanakaw ay isang nilalang ng mga guho ng God ay na ito. Ito ay misteryoso, makapangyarihan, at nagtataglay ng mga kakaibang kasanayan. Maaari rin nilang makuha ang mahalagang impormasyon mula dito sa pamamagitan ng pag-amo nito. Hayaan mo akong hulihin siya. Dahil sa galit, gumamit ng lihim na pamamaraan ang kabataang nakasuot ng dilaw na damit para subukang hulihin ang maliit na pasang magnanakaw. Ang matitigas at baluktot na berdeng baging ay tumubo sa kalapit na lugar at nagsimulang umikot sa maliit na pasang magnanakaw. Meow. Ang maliit na pasang magnanakaw, na kumakain ng ilang halamang gamot, ay tila galit sa sitwasyong ito. Ang misteryosong silver rune sa mga paa nito ay biglang kumislap at namilipit, at ang katawan nito ay tila sumasailalim din sa banayad na pagbabago. Ito ay naging malambot at matigas, sumabog sa lakas. Kasabay nito, ang lahat ng naruroon ay muling nakaranas ng nakakatakot na bloodline pressure. Napakalakas ng bloodline energy. Kailangan kong makuha ang aking mga kamay sa pasang ito. Ang nakaasol na matanda ay labis na nasa sabik. Swoosh swoosh. Ang maliit na pasang magnanakaw ay casual na iwinagayway ang mga kuko nitong pilak ng ilang beses, na nagpakawala ng hindi mabilang na mga pilak na talam, isang nakasisilaw na bagyo na lumipol sa mga baging sa paligid nito. Huwag mong susubukan. Tumingin ang dalaga kay Zhao Fang at Ancient God Black Extreme. Maliban kay Zhao Fang, Ancient God Black Extreme, at Ancient God Profound Devil, sinusubukan ng iba na paamuhin ang maliit na pasang magnanakaw. Ang pasang ito ay napakahirap paamuin. Nag-alinlangan sandali ang Ancient God Black Extreme bago tuluyang sinabi. Tumango ang dalaga. Sa nakikita niya, pinagmamasdan ng Ancient God Black Extreme ang maliit na pasang magnanakaw para sa anumang mga kahinaan bago siya kumilos. Sa ngayon, natapos na ng maliit na pasang magnanakaw ang lahat ng mga kayamanan ng paglilinang sa mga kristal na kahon. Itong bastos. Kinain talaga silang lahat. Ang dilaw na nakadamit na kabataan ay naglulandag na baliw. Ang masamang mukha na pasang ito ay sadyang hindi mapakali, at wala sa kanilang mga paraan ng pagpapaamo ay walang silbi. At sa tuwing susubukan nilang kunin ang mga kayamanan ng paglilinang para sa kanilang sarili, sila ay aatakehin ng maliit na pasang magnanakaw. Meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tila busog. Suminok ito at tinapik ang tiyan. Busog na ang pasang ito. Marahil ito na ang pagkakataon para mapaamo ito. Kumikislap ang mga mata ng matanda na nakasuot ng asher. Ang iba sa kanila ay nahihirapang subukan. Kinain ng pusa ang lahat ng kayamanan ng paglilinang, kaya't ang sinumang makakapagpaamo nito ay ang siyang magwawagi. Ngunit sa oras na ito, ibinuka ng tahimik na si Zhao Fang ang kanyang bibig. Halika dito. Medyo walang magawang sabi ni Zhao Fang. Ang magnanakaw na ito ay nagsimulang lumunok ng mga kayamanan sa sandaling ito ay lumitaw, at gayon pa man ang iba ay nagsisikap na makuha ang kanilang mabuting panig. Hahaha, sa tingin mo ay darating ito kung tatawagan mo lang ito.
hindi napigilan ng binata na nakadilaw ang damit. Little brother, itong paraan ng pagpapaamo mo ay hindi gagana. Humalaklak ang magandang dalaga. Ngunit nang matapos silang magsalita, biglang bumangon ang kulay pilak na kulay abo na pusa. Swish! Sa isang kulay pilak na kulay abong flash, ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Fang at nahiga. Ito. Ang kalmado at kumpiyansa na nakaasol na nakasuot na elder at si Lin Chengguo ay agad na napatulala. Para naman sa binata at binibini na nakadilaw ang pananamit, mukhang natulala sila. Ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil ay nakatitig sa gulat kay Zhao Fang, hindi mabilang na mga kaisipan ang lumilipad sa kanilang isipan. Pagkaraan ng mahabang panahon, kumislap ang mga mata ng nakaasol na matanda. Anak, ito ba ang iyong alaga? Ang asol na nakasuot na matanda ay umungal sa galit. Ano? Lahat ay nakatingin sa gulat at hindi makapaniwala kay Zhao Fang. Gayunpaman, batay sa nangyari, tila ang maliit na pas ang magnanakaw ay ang alagang hayop ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na 70% ng mga kayamanan sa mga kristal na kahon ay nakuha ng master pet na ito. Walang sino man sa kanila ang makatanggap nito. Zhao Fang, kinain ng iyong alaga ang lahat ng mga kayamanan na naiwan dito. Bilang amo nito, kailangan mong managot sa bagay na ito. Agad na sigaw ng binata na nakasuot ng dilaw. Gustong ipahayag ni Lin Chengguo at ng magandang babae ang kanilang pagsang-ayon, ngunit sila rin ay mga kasamahan ni Zhao Fang, kaya hindi nila masyadong pinahalata ang kanilang pagsang-ayon. Nakasalalay sa sariling kakayahan ang pag-agaw ng kayamanan, at saka habang gumagalaw ang aking alaga, wala man lang akong nagawa, at sa kabila noon, wala ni isa sa inyo ang nakalampas. At saka, sa aking pananaw, sinadya mong hayaan itong kainin ang mga kayamanang iyon, na ang tunay mong layunin ay nakawin ang aking alaga. Huminga muna ng mahina si Zhao Fang na parang minamaliit ang kanilang mga pagtatangka, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono habang inaakusahan niya silang sinusubukang nakawin ang kanyang alaga. Ilang saglit, natahimik silang lahat. Lahat sila ay nagmumura sa kanilang sarili dahil sa hindi paggawa ng kasunduan ng kaunti ng mas maaga. Kung mayroon sila, si Zhao Fang ay kailangang magbayad. Kasabay nito, lahat sila ay medyo nagalit din sa katotohanang ang misteryoso at makapangyarihang pasang ito ay talagang alagang hayop ni Zhao Fang. Nakatitig lang kay Zhao Fang ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil, hindi mo ari ang kanilang mga iniisip. Tara na. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinuha ng Ancient God Profound Devil ang kanyang team at umalis. Si Lin Chengguo at ang magandang babae ay tumingin kay Zhao Fang na may hindi magandang ekspresyon. Zhao Fang, kung mayroon kang alaga na ito, bakit hindi mo ito kinuha ng mas maaga? May tono ng panunuya ang boses ng Ancient God Black Extreme, ngunit talagang naghahanap siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa maliit na pas ang magnanakaw. Ang hamak na ito ay hindi masyadong masunurin. Casual na paliwanag ni Zhao Fang. Ngunit lahat sila ay tila lubos na kumbinsido sa kadahilanang ito. Tara na rin. Sabi ng Ancient God Black Extreme, na walang nakuha sa kanyang tanong. Tama na. May maganda pa naman dito. Pinigilan sila ni Zhao Fang. May maganda ba? Si Lin Chengguo ay medyo nagdududa. Kung may magandang bagay, bakit hindi kinuha ni Zhao Fang para sa kanyang sarili? Habang nanonood ang lahat, kinuha ni Zhao Fang ang isang bola ng Chaos Origin Divine Power sa kanyang mga kamay at pinaputok ito sa gilid ng isang wasak na silver slab. Pagkatapos ng ilang pag-atake, ang gilid ng napakalaking silver slab na ito ay naputol, na nagpapakita kung ano ang malinaw na isang palad. Kamay ba yan? May tao ba sa ilalim? Gulat na tanong ng magandang dalaga. Hindi. Ito ay isang automat. Nagulat na sabi ng Ancient God Black Extreme. Naalala agad nilang lahat na ang Heaven's Legacy Race ay lumikha ng lubhang makatotohanan at matalinong mga automat, ang ilan sa kanila ay sapat na malakas upang sirain ang buong mundo. Hukayin mo. Maaari pa rin itong maging kapaki-pakinabang o mayroon tayong makukuha. Tumawag si Ancient God Black Extreme. King of Gods, Kabanata 1035. Ang gitnang lugar. Hukayin mo. Maaari pa rin itong maging kapaki-pakinabang o mayroon tayong makukuha. Tumawag si Ancient God Black Extreme.
Ang natitirang bahagi ng partido ay agad na nagsimulang magtrabaho. Malaki ang posibilidad na maging miyembro ng God Eye Ruins na ito ang Heaven's Legacy Race Automat na ito. Bukod dito, ang mga automat ay mahalagang walang limitasyon sa kanilang buhay. Kung nabubuhay pa ang automaton na ito, posibleng makakuha sila ng ilang impormasyon mula rito at malaman ang katotohanan tungkol sa mga guho na ito. Kung ito ay God Eye Ruins, kung gayon ang isang Heaven's Legacy Race Automat na lumilitaw ay malayo sa normal. Marahil ang totoong mukha ng lugar na ito ay hindi tulad ng sinabi ng Ancient God Black Extreme. Strike. Bahagyang namula ang mukha ni Lin Chengguo. Spatial Flash Flurry. Agad niyang inactivate ang kanyang Eye of Space-Time, na nagpakawala ng malakas na eye intent. Swoosh. Hindi mabilang na puting kristal na blades ang hindi pinansin ang distansya para direktang hampasin ang metal slab. Gayunpaman, ang mga gusali ng mga guho na ito ay napaka-espesyal, at ang malaking labi ng isang pilak na pader na lahat sila ay nakaharap ay napakabigat at matigas. Ang eye bloodline technique ni Lin Chengguo ay nakapag-ahit lamang ng ilang piraso. Kasabay nito, ang magandang babae ay nagpakawala ng 10 Samsara Immortal Bodies na nagsimulang maglunsad ng atake pagkatapos ng pag-atake sa metal slab. Itinutok din ng Ancient God Black Extreme ang kanyang Eye of Death sa malaking metal slab. Ang death intent ay magiging sanhi ng unti-unting pagkalante ng anumang bagay at papalapit sa kamatayan, at ang mga epekto nito sa napakalaking silver slab ay ang pinakahalata. Mabilis na nahukay ng 4 na nagtutulungan ang kalahati ng Heaven's Legacy Race Automat. Walang silbi na binasag natin ito ng husto. Medyo nadismaya ang magandang babae. Nagawa lamang nilang mahukay ang ulo at itaas na bahagi ng katawan ng automat, ngunit ang mukha ng automat ay nabasag sa isang gusot na gulo habang ang dibdib nito ay may napakalaking butas, ang lahat ng mga bahagi sa loob ay nawasak. Hayaan mo akong subukan. Ang Ancient God Black Extreme ay humakbang pasulong at tumingkayad sa tabi ng automat. Ano ang susubukan mo? Nagtataka na tanong ni Lin Chengguo. Ang iba't ibang bahagi ng automat na ito ay nagtamo ng matinding pinsala. Kahit na ang pinakamahuhusay na array masters ng Ancient Desolate Realm of Gods ay hindi kayang ayusin ang mga ito. Ngunit ang ulo ng automat na ito ay hindi gaanong napinsala, kaya susubukan kong tingnan kung makakakuha ako ng anumang impormasyon mula dito. Simpleng sagot ng Ancient God Black Extreme, at pagkatapos ay bago pa ang sinuman ay makapagsalita pa, siya kumuha ng ilang kasangkapan, pinaandar ang kanyang sikretong sining, at inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng automat. Ang mga itim na salita ay dumaloy mula sa kamay ng Ancient God Black Extreme, na bumubuo ng mga alon ng liwanag na pumasok sa ulo ng automat. Ilang pag-click ang maririnig mula sa ulo ng automat, at nakapikit na ang Ancient God Black Extreme na parang may hinahanap. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinang bamulong ang dalaga. Kamusta na? Nakuha ko ang karamihan sa impormasyon ng mapa para sa lugar na ito. Binawi ng Ancient God Black Extreme ang kanyang kamay at iniligpit ang kanyang gamit bago tuluyang sinabi. Ganoon ba? Mukhang nagulat si Lin Chengguo. Sa nakikita niya, hanggang ngayon ay walang patutunguhan na gumagala ang grupo nila sa mga guho na ito. Kung mayroon silang impormasyon sa mapa ng lugar na ito, maaari nilang markahan ang isang layunin at makuha ang pinakamaraming kita sa pinakamaikling panahon. May nakita ka bang iba bukod sa mapa? Lumapit si Zhao Fang at nagtanong. Ang kanyang memory bank ay may napakataas na antas ng selyo dito, at hindi ko ito ma-access. Ngunit ang impormasyon ng mapa ay independenteng nakaimbak sa ulo nito, kaya naman nakuha ko ito. Nagsalita ang Ancient God Black Extreme na may tapat na ekspresyon. Bahagyang napangiwi ang dalaga at si Lin Chengguo. Inakala nila na ang ani ng Ancient God Black Extreme ay hindi limitado sa impormasyon lamang ng mapa, ngunit pinili niyang itago ang iba pa sa kung ano man ang natuklasan niya. Kaya, nagpa siya ang dalawa na bantayang mabuti ang Ancient God Black Extreme. Swish! Ikinaway ni Ancient God Black Extreme ang kanyang kamay, na nagpapakita ng isang magaspang na mapa bago ang natitirang bahagi ng party. Ang mapa na ito. Nakatuon ang lahat sa mapa, at pagkatapos ay dahan-daang lumingon ang kanilang mga mata sa parehong punto. Ito ang gitnang lugar ng mga guho ng God Eye. Nagulat ang babae.
Kitang-kita nilang lahat na may malaking bilog sa gitna ng mapa, kulay pula upang ipahiwatig na bawal ang lugar na ito. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking simbolo ng mata sa gitna ng bilog. Tama. Bilang karagdagan, sa kasalukuyan ay hindi masyadong malayo sa core area. Tumango ang Ancient God Black Extreme at sinabing, nagulat ang natitirang bahagi ng partido, hindi maitago ang kanilang pagkabalisa. Noong buo pa ang napakalaking mga guho na ito, halos tiyak na ang mga ito ay isang napakaluwalhating tanawin na pagmasdan. Halimbawa, ang lugar ng pagtatanim ng mga halamang gamot na kanilang kasalukuyang kinaroroonan ay naguguho, na may 2 kristal na kahon na lamang ang natitira, at higit sa kalahati ng mga halamang gamot na tinutubuan sa kanila ay natuyo. Sa kabila noon, sapat pa rin ang mga ito para gawin silang galit na galit sa rank 7 Ancient Gods. Kaya, ang isa ay nagkaroon na isipin. Anong uri ng mga kayamanan at kayamanan ang maaaring maitago sa gitna ng mga guho na ito? Kumuha na tayo. Medyo naiinip ang dalaga. Pagkatapos ay pinili ng grupo ang pinakamalapit na ruta at nagsimulang magpatuloy patungo sa pangunahing lugar na minarkahan sa mapa. Pagkaalis nila, walang naiwan na nakapansin ng madilim na pilak na kislap ng liwanag na lumilipad sa hangin. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang lumitaw, tumalon mula sa kawalan upang mapunta sa tabi ng sirang automat. Ikinumpas nito ang kanyang mga kuko, na naging sanhi ng isang string ng mga komplikadong ron at mga titik upang bumuo ng isang madilim na pilak na halo na bumabalot sa dibdib ng automat. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinaba ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga kuko at nag-isip ng ilang sandali bago naglaho. Nagmamadali ang koponan ng Ancient God Black Extreme patungo sa core area nang muling lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Fang. Itong pusa. Ang babae ay sinulyapan ng sama ng loob at naiinggit sa pusa. Si Lin Chengguo at Ancient God Black Extreme ay hindi gaanong nagbigay pansin sa mahiwagang galaw ng maliit na magnanakaw na pusa. Sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa isip, ang munting pas ang magnanakaw ay nakipag-usap ng maraming impormasyon kay Zhao Fang. Sa huli, ang maliit na pas ang magnanakaw ay bumaril pabalik sa interspatial dimension. Kaya ganyan ang nangyayari. Ang mga guho na ito ay hindi kailanman mga pagkasira ng Eye of Gods. Si Zhao Fang ay nagtataka sa loob, ngunit wala siyang ipinakitang emosyon sa kanyang mukha. Batay sa impormasyong nakuha ng maliit na pas ang magnanakaw at sa kanyang sariling mga hinala, natukoy ni Zhao Fang na marahil ito ay isang bitag. Ngunit ngayong malapit na sila sa core area, gusto ni Zhao Fang na tumingin sa paligid. Siyempre, may mga paraan si Zhao Fang para mapangalagaan ang kanyang buhay, kaya naman naglakas loob siyang makipagsapalaran ng mas malalim sa isang malinaw na mapanganib na sitwasyon. Mag-ingat, may Yao God sa unahan. Nagbabala ang Ancient God Black Extreme. Mukhang ang pangunahing lugar ay dapat maglaman ng napakahalagang mga kayamanan. Tuwang-tuwang sabi ng dalaga. Habang binabagtas ang mga underground na bahagi ng mga guho na ito, nakatagpo sila ng napakakaunting mga Yao God sa mga sipi. Ngayong malapit na sila sa core area, biglang lumitaw ang isang Yao God sa daanan. Lalo lang silang nasa sabik nito. Roar! Ang rank 7 Yao God with the Eye of Myriad Forms ay umungal sa party. Umalis ka dito. Ang paligid ng rank 7 Yao God ay dumagundong ng marahas na enerhiya habang ang maraming kulay nitong mata ay baliw na umiikot upang ipakita ang galit nito. Walang masabi ang partido ng Ancient God Black Extreme. Lahat sila ay sumugod pasulong, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa mga alon ng eye intent. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawang panig, at ang rank 7 Yao God ay agad na naduraj. Marami pa naman sa unahan. Ang Yao Gods ay may mataas na antas na mga intent crystal sa mga ito, kaya't iba-iba natin ang mga ito. Pagkatapos sabihin ito, inilagay ng Ancient God Black Extreme ang Eye of Myriad Forms Intent Crystal sa kanyang interspatial dimension. Oo naman, hindi nagtagal ang paglalakbay ng party bago nakatagpo ng isa pang rank 7 Yao God. Matapos itong patayin, inalis ni Lin Chengguo ang high-level na Intent Crystal. Habang lumalalim sila, nagsimulang lumawak ang landas. Nakatagpo sila ng parami ng paraming Yao Gods habang sila ay sumabay, kasama ang isa pang Yao God na darating bago nila nagawang tapusin ang una.
Nagsimulang bumagal ang kanilang pag-unlad. Ang pangunahing lugar ay nasa unahan ng 1,000 metro. Tumawag si Ancient God Black Extreme. Ang mga mata ni Lin Chengguo at ng batang babae ay parehong kumislap ng masamang liwanag, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay biglang tumaas. Boom! Bang! Crash! Ang pangkat ng apat ay mahigpit na nakipaglaban sa mga Yao Gods sa unahan nila. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay narating na nila ang dulo ng landas. Sa harap nila ay isang napakalaking translucent sphere, ngunit hindi nila malinaw na makita kung ano ang nangyayari sa loob, at hindi rin makapasok ang kanilang divine senses. Mayroong 8 sipi na humahantong sa globo na kumalat sa bawat direksyon. Ang kanilang partido ay nasa isa sa mga landas na ito. Ang pinakadakilang kayamanan ng mga guho na ito ay nasa harapan nila, ngunit nagawa nilang pigilan ang kanilang pagkabalisa at manatili sa kanilang kinalalagyan. Ito ay dahil ang isang kahangahangang bilang ng mga Yao Gods ay nagpapatrolya sa daanan na ito patungo sa gitnang globo. Ang pinakamahina sa mga Yao God na ito ay isang top class na rank 6 habang ang pinakamalakas ay nasa tuktok ng rank 6. Roar! Napansin ng maraming Yao God na ito ang partido ng Ancient God Black Extreme at umalangaw-ngaw. Nakakakilabot na numero. Kung hindi tayo mag-iingat, dito tayo malilibing. Ngumisi ang babae. Kung lahat tayo ay hihinto sa pagpigil sa ating mga reserba, mayroon pa tayong magandang pagkakataon na makalampas sa daanang ito. Ang malamig na tingin ng Ancient God Black Extreme ay nag-scan sa kanyang partido. Ang sinumang eksperto ay palaging may isa o dalawang trumpo card. Bukod dito, ang misyon sa pagkakataong ito ay espesyal, na ang lahat ng miyembro ay mapagbantay laban sa Ancient God Black Extreme at itinago ang higit pa sa kanilang mga kakayahan kaysa karaniwan. Habang nag-aalangan silang lahat, nakaramdam sila ng mga alon ng enerhiya mula sa isa pa sa 8 landas. 3 figure ang lumitaw sa pasukan sa daanan. Sila na. Ang batang babae at si Lin Chengguo ay napasigaw sa gulat. Ang pangkat na ito na biglang lumitaw ay walang iba kundi ang Ancient God Profound Devil. May nakarating dito bago tayo pumunta. Ang dilaw na nakadamit na kabataan ay sumigaw sa pagkaalarma. Ngunit nang ang dalawang koponan ay nag-iingat sa isa't isa, isang pagsabog ang nagmula sa isa pa sa mga sipi. Di nagtagal, lumitaw ang isang pangkat ng apat sa harap ng mga koponan ng Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil. May iba pa ba? Isang lalaking nakasuot ng itim at gintong baluti ang nagsalita, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig at nakakatakot na liwanag. Ang Ancient God Departed Spirit. Marami sa mga tao sa iba pang dalawang koponan ang agad na nakilala ang nakabaluti na lalaking ito. Bukod sa Ancient God Departed Spirit, ang pangkat na ito ay mayroon ding inapo ng Eye of Myriad Forms at isang descendant ng Eye of Space-Time. Bilang karagdagan, sa pinakalikod ay isang slim na babae na may Eye of Destiny. Ang 3 koponan ay lumitaw sa iba't ibang mga sipi. Ang bawat daanan ay dinagsa ng nakakatakot na bilang ng mga Yao Gods. Sa sandaling ito, ang mga Yao God na ito ay umaatake na sa mga tagalabas sa kani-kanilang mga daanan.